Napanood ko yung interview kay dating Senador Sani Trillanes. Matindi. May binunyag si dating Senador Sani Trillanes. Huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis ha. Mamaya, isasabi ko kung anong binunyag niya. Pinaliwanag ni dating Senador Sani Trillanes bakit 60 na bansa ang ipinaalam ni Pulong na pupuntahan daw niya. O yun. Mga kabunyog, na-discuss ko na ito. Sabi ko, ano yan? Talagang mag-iiskapo na yan si Pulong kasi pinapaimbestigahan na siya eh. Mismong ang Kamara may resolusyon na inisponsoran ni ACT Teachers Party List Antonio Tinio. Kaya nga mainit ang dugo ni Pulong Duterte kay Congressman Tinio eh. Sabi kasi ni Congressman Tinio, dapat imbestigahan yung 51 billion pesos na pondo na nahawakan ni Pulong yung distrito niya. Kasi nung panahong presidente ang kanyang ama, kahit hindi siya speaker, si Pulong Duterte, 51 billion sa 3 taon, 2019 to 2022. At ayon kay Congressman Tinio, sa 51 billion na yon, 4.4 billion karating sa kanila sa Makabayan Block na yun daw ay mga ghost projects at substandard na projects. Kaya sabi ni Congressman Tinio, kahit yung 4.4 billion lang doon sa 51 billion, imbestigahan. Kaya ngayon, sumulat si Congressman Tinio sa ICI, ICI naman sinulatan si Pulong. Kaya lang ayaw ni Pulong. Pero alam ni Pulong na hindi naman pwedeng, hindi tatagal yan na umaayaw siya dyan. Mai-expose siya. Kaya para makalusot siya, ayun, magbabiyahe sa 60 na bansa. At sa loob ng 2 buwan, December 15 to February 20, grabe. Bakit? Bakit siya magbabiyahe sa 60 na bansa sa loob ng 2 buwan? Para matakasan nga ang investigasyon. Pero mayroon pang isang rason na nakikita si dating Senador Sani Trillanes aside dyan. Alam nyo kung ano yon? Mga kabunyog, magaling. Magaling din talaga ito mag-isip si dating Senador Sani Trillanes. Mayroon akong nakikitang dahilan bakit 2 buwan ang paalam ni Pulong. Bakit 16 na bansa ang diniklara niyang pupuntahan? Sa interview kay Trillanes, pinaliwanag niya yan. Ako, sa tingin ko may punto si Trillanes. Yung sinabi ko kanina na ang isang dahilan ni Pulong, tatakasan niya yung investigasyon. Totoo din yun. Pero may isa pang rason na sinasabi si dating Senador Sani Trillanes. Alam niyo mga kabunyog kung ano yon? Ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes ganito, ang mga Duterte, marami silang deposito sa iba't ibang bansa. Nakakalat ang pera niyan. Ayon kay dating Senador Sani Trillanes, ang daming pera ng Duterte, hindi lang naman sa Pilipinas yan. Nakakalat yan. Hindi sinabi ni Trillanes kung saan-saang bansa yon, pero iikot si Pulong sa mga bansang may deposito sila. Iikutan ni Pulong yung mga bank accounts nila sa iba't ibang bansa. Hindi naman yung 60 na bansa na yon. Hindi yon. May ilang bansa lang dyan na pupuntahan si Pulong. Yan ang paliwanag ni Trillanes. Yang sinasabi daw na yan ni Pulong na 60 na bansa, ano yan, pang-divert. Papalabasin 60 na bansa. Pero sabihin natin, ang pupuntahan niya lang dyan, mga 5. Or baka ano lang, ilan lang. Yung pupuntahan niyang mga bansa, may sadya siya doon. Ang sadya niya doon, hindi mag-tour. Ang sadya niya sa mga bansa na yan na pupuntahan niya, ay tingnan ang bank accounts nila. Yun ang sabi ni Trillanes. Pang-divert, sinasabi lang na 60 na bansa para hindi masundan kung saan siya talaga pupunta. Nakukuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, para ma-justify bakit siya 2 buwan. Kasi di 60 na bansa. Pero ang pupuntahan niya dyan, hindi naman 60 na bansa. Ang pupuntahan niyan ay ilan lang na bansa kung saan sila may deposito. Yung pera ng mga Duterte na nakakalat sa iba't ibang bansa, i-check ni Pulong. Para hindi siya mamonitor at hindi masundan, hindi niya diniklara talaga kung saan siya pupunta. Kahit naman bigyan ka ng travel authority sa 60 na bansa, hindi naman kailangang puntahan mo yung 60 na bansa na yon. Yan yung sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes. Huwag kayong maniwala na 60 na bansa pupuntahan niya. Hindi. Ang sigurado daw na pupuntahan doon yung the Netherlands. Kasi syempre pupunta sa kanyang ama yan. Bibisitahin niya yung kanyang ama. Sigurado yan. Pero may mga bansa na pupuntahan yan, iba ang sadya. Hindi naman mag-tour. Sabi Trillanes, alam nyo naman, nakalat sa iba't ibang bansa ang deposito niyan. Si Pulong ang nag-check niyan. Kasi kung si Sara Duterte, masusundan ka agad. Si Vice Presidente yan. Ngayon, pinapalabas ng ni Pulong na 16 countries. Pang-divert ng attention. Sasabihin na 16,
pero ang pupuntahan lang 5. Anong bansa yung 5 na yon? Ayaw niyang matrace kung ano yan. Sabi ni Trillanes. Bakit naman 2 buwan halos? Ay, syempre dahil hindi naman yan tuloy-tuloy na pagbiyahe. Oh. Kumbaga, ang importante, mayroon siyang travel authority sa mga bansa na yan. Saan man siyang bansa tumuloy dyan, sa 60 na yan, may travel authority siya. Yan ang importante. So ngayon, bakit kasi kailangan na yan na chicken ni Pulong? Lumalaki ng masyado ang gastos ng mga Duterte. Ang biyahe papunta ng Europe, ng the Netherlands. Ako nakailang balik na ako ng the Netherlands. 4 na beses na ba? Pang-5 na. Mula pa 2012. Unang punta ko ng Europe, 2012, 2018, 2023. Ang pinakahuli ko nitong 2025, di ba? Nung September. O tama, 4 na pala. Malaki ang gastos. Kung ako nga, ilan lang kaming magkasama sa pamilya namin, ang laki na ng ginastos. Halos milyon na. O how much more yung pamilya nila Duterte? Halos kada linggo bumabiyahe sila. Tapos minsan hindi na lang si Pulong, hindi si Baste, hindi si Sara. Pati yung mga anak ni Pulong, pati yung mga apo ni Duterte na mga apo pala sa tuhod. Kasi ang apo pala ni Digong, sila yung congressman, si Omar. Pumunta doon si Omar, yung congressman, kasama yung asawa niya, kasama yung mga maliliit pang anak, o yung maliliit niyang anak ni Omar, apo sa tuhod na yun ni Duterte. So imagine ninyo, grabe ang pera ng Duterte. Pera pa yung bayad sa mga abogado. Ibig sabihin, siguro i-check na ni Pulong yung mga deposito nila sa iba't ibang bansa. Naalala nyo noon, nung maaresto si Duterte, nag-request din yan si Pulong ng mahabang biyahe sa kung saan-saang bansa. Ganun din ang ginawa niya. Pero hindi naman siya nagpakita kaagad sa the Netherlands. Huli na siyang bumisita sa the Netherlands. Umikot muna siya kung saan-saang bansa. At pinag-usapan niya noon, mukhang chinichik ni Pulong ang deposito nila. Baka si Pulong, nakapangalan sa kanya ang mga deposito na yan. Kailangan nilang i-check yan kasi patapos na ang taon. Siguro nag-a-update si Pulong, magkano na ba ang mga deposito na natitira pa. Pero sigurado, ang daming pera ng Duterte. Kaya yung mga drama-drama noon, di ba, ni Duterte, yung swilas ng kanyang sapatos ay sira na. Kumakain sa karinderya, wala yun. Yung mga naluloko ng ganun. Imagine niyo tong gastos na ito. Yung pagkakakulong ni Duterte dyan sa dahig. Imagine niyo yung pagbisita ng mga Duterte dyan. Kaya sa tingin ko, mag-a-update si Pulong. Parang mag-a-update sa mga bangko eh. Magkano pa ang laban ng mga... Yan ang sinabi ni Trillanes. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, ako, ang tingin ko dyan, ayaw niyang matrack, ayaw niyang mamonitor, ayaw niyang masundan kung saan talaga siya pupunta. Kaya ang diniklara niya, 60 na bansa. Hindi yan pupuntahan, yung sinasabing world tour, hindi naman talaga mag-world. Palusot lang yan ni Pulong. Kaya ang ginawa niya, ang daming linagay doon, nakadeklara doon. Belgium, France, kung saan-saan, Cambodia, Thailand, Singapore, kung ano-ano ng mga bansa, kadeklara ni Pulong na pupuntahan. Hindi niya naman pupuntahan lahat yon, sabi ni Trillanes. Pang-divert niya. Hindi, sa totoo lang. Sana ngayon naman, ma-realize na ng mga kababayan natin. Naniniwala pa ba kayo? Yung mga naniniwala sa Duterte? Naniniwala pa ba kayo na mahirap ang Duterte? Naniniwala pa ba kayo na yung swilas ng sapatos? Naniniwala pa ba kayo doon sa mga pakulo nila na kumakain sa karinderya? Sa gastos na yan dyan. Mula pa nang makulong si Duterte noong March, ilang buwan na yan. Halos magsasampung buwan nang nakakulong yan. Hindi na wala ng bisita yan si Duterte. Kada linggo mayroon. Galing sa pamilya nila. Kada linggo yan. Kada linggo. At hindi lang naman yan isang tao sa pamilya nila. Ngayong linggo, halimbawa, yung pamilya ni Pulong, yung yung kang Congressman Omar nga lang, asawa niya, 2 anak, magkano ng gastos doon. Halos sabihin natin, mga 2 milyon na ang gastos doon, kay Omar lang. Si Baste, pupunta na naman, palit na naman. Sumunod na naman si Pulong mismo, magkanong gastos niya. Sila Hanilet, saka si Kitty, magkanong gastos niya. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan. Tama si Telma Portes. Mga tanga lang na naniniwala sa Duterte na mahirap ang Duterte. Ano yan? Tapos yung bayad pa kay Kaufman. Ilan ba ang abogado? 5? 5 yung abogado ng team ni Duterte. Si Kaufman ay lead counsel.
mayroon pa siyang parang yung kanyang pangalawa sa kanya, si Dove Jacobs. 'Di ba? Yun. Kaya sa totoo lang, yung pera ng mga Duterte nakatago yan sa iba-ibang bansa. Ngayon, kailangan nilang i-check yan. Magkano pa ba ang pera natin diyan? Si Pulong, naalala ko nga yan, nung pagkakulong ni Duterte, si Pulong nagbiyahe rin sa kung saan-saang bansa. Imaginein mo, nakulong ang kanyang ama sa the Netherlands, si Pulong nagbiyahe kung saan-saan. Naalala niyo yan? O, ganyan din ang ginawa niya ni Pulong. O, anong ginawa niya noon? Pwedeng pagkakulong ni Duterte, pinasiguro kaagad yung mga deposito nila sa iba-ibang bansa. Chinik. O ngayon, bago matapos ang taon, chinicheck na naman. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya tama sa tingin ko itong sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes. Sabi niya, hindi, technique lang yung 16 na countries para yung pupuntahan niya talaga ay hindi siya mamonitor. Kasi ang sadya niya talaga ay may mga bansa lang na pupuntahan. Kaugnay yan sa kanilang mga yaman na nakadeposito sa iba-ibang bansa. Tama nga naman, Hindi ko kaagad naisip yun. Pero totoo din yun. Yung sinabi ko na yung pagbiyahe niya, tatakasan niya na rin yung mga investigasyon. At para talagang makatakas siya, mahaba-habang biyahe. Di 2 months. 2 months. Kaya kumbaga, ang na ito ni Pulong, 2 birds in 1 shot ito. Ang purpose niya dito sa biyaheng to, dalawahan. Una, matakasan yung investigasyon sa kanya. Pangalawa, mabisita yung mga accounts nila. Yan yun. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ito? Okay, magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. Magandang araw sa inyo. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.